Nakashake din. Senator Amy Marcos has been a public servant for more than 4 decades as kabataang barangay chairperson in her youth and at present as a lawmaker. Manang Amy became an assemblywoman of Ilocos Norte in 1984, completed 3 terms as a congresswoman from 1998 to 2007, and served as a governor from 2010 to 2019. As a senator of the 18th Congress in 2019, she assumed chairmanship of the Senate Committee on Economic Affairs, Electoral Reforms, and People's Participation and Cultural Communities. At present, 19th Congress, she chairs the Senate Committee on Foreign Relations, Cooperatives and Social Justice, Welfare and Rural Development. The Senator hopes to replicate the single-digit poverty incidence she achieved for Ilocos Norte, crafting laws that create jobs and business opportunities that come with a digital and more environmentally conscious future. Her bills in the 18th Congress aim to create safety nets, particularly for agricultural producers, wage earners, and micro, small, and medium enterprises. Encourage export growth and entice foreign investment. Create a smooth transition from fully computerized to hybrid elections. And protect indigenous peoples, ancestral domains, and their cultural heritage against misappropriation. At the start of the 19th Congress, she refiled bills that could condone the deaths of farmers and other agrarian reform beneficiaries to the government, as well as the institutionalizing incentive for young farmers and innovative farming techniques. As Secretary General of the Experimental Cinema of the Philippines in the 80s, her love for the arts found expression and culminated in the iconic Filipino film, Himala, recognized by CNN as Best Asia-Pacific Film of All Time. Her love for filmmaking surfaced once again in her role as creative producer of the movie Made in Malacanang. She continues to build a social media presence as a problem solver in national affairs via #IMySolution and Super Ate. To her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, ladies and gentlemen, please welcome our Honorable Senator Maria Imelda Josefa Remedios Amy Romaldes Marcos. Ay, magsiupo muna kayo, nakakahiya na. Sobrang tanda ko na. Super Ate ng Pilipinas, Manang Senadora, ang dami ko ng papel. Kaya magsiupo po kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito ang ating pinakamamahal, ang ating bunsong kapatid, Congresswoman
girl. Palibasa Women's Month, nag-pink po kami, pero talaga blue ang nasa loob. Kasama ng sipena ni Maria, siyempre po, 31st General Assembly. Ayan, talaga naman, happy birthday. 31 years old, tama ba? 31 years old? Wow, talaga naman. And of course, ang ating minamahal na konsehal, Alex Pinolio, at puros bagets ang nandito, Father. Ano ba yung papel natin? Mga bagets yung mga opisyal mo. Galing ninyo pumili para mautusan. At siyempre, ang super suki ko, ang kainyan ko, J. Locosur, ni Apo, Divina, Kelly. Ayan. Nueva Segovia, Cooperative Port Eder. Ayan. Port Eder na rin. Siyempre, ang bossing natin lahat, Father Anton Pascual. Na ang balita ko, nag-umpisa ka pala na parish priest ng Bikutan. Ayun. Yung orig na Bikutan ng ama ko, Upper Bikutan, kasama ng lahat ng sundalo, kasama ng pamilya ng FBI noon, yung napakalaking food terminal. Sa awa ng Diyos, binenta sa Dambuhalang Korporasyon. Ang ending ngayon, napakamamahal ng ating pagkain. Talaga naman ang buhay. Ang ating mga board members, Mildred, Angelita, asa na kayo mga backup dancer? Mga backup dancer, Jose Ebora, ayan, Norman Mirabel, Luisiana Salvador, and Felisa Trinidad. Ayan, bongga. Ilan ang babae, ilan ang lalaki? 4 ang babae. 3 ang lalaki. O, lamang pa rin tayo. Go. Ayan. At andito din ang 96K co-op members na napakararami. Talaga naman, dati-dati, 1,000 lang kayo sa maliit na parokya ng Bikutan. Biglang lumobo ng bonggang-bongga. Higit sa lahat, andito ang elected committees, ang ating mandated committee members, mga bossing pa lang to, ano? Lahat kayo mga bossing pa lang, may hawak ng milyon-milyon. At ilang daan libong mga members talaga naman. Bilib na bilib po ako sa inyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Talagang inubos na ninyo lahat ng award sa buong mundo. Napakadami ninyong award. Alam ko na napakarami ng award ng ating grupo mula sa lahat ng local award, ayan naman, hanggang sa international award ba? Talaga naman, wala akong masabi. Complete recados, lahat ng kawat parangal. Talagang inani na ninyo lahat. Mula sa CDA hanggang sa bilyar, hanggang sa kung ano-ano pa. Pero ang pinakabongga kung Miss Maricar Hernandez, ang ating UNESCO Award as frontliner. And Father Anton Pascual, lagi na lang, nakakasawa na, pagpigyan naman nyo yung ibang kooperatiba. Naku, talaga naman, wala na pagkakataon at napakagagaling ninyo. Higit sa lahat, ang sabi nga rito, walang paralyzed. Ano yung paralyzed? Yung tawag kapag wala kang pera, di ka makagala, kaya tulog ka na lang sa bahay maghapon. Walang paralyzed sa simbayanan ni Maria. Kayo ay gumagawa ng pera, nag-iipon ng pera, at higit sa lahat, nag-i-invest ng pera sa iba't ibang hanap buhay. Ayan, totoong-totoo. At eto nga, tuwa ako dahil ang ating tema sa araw na ito ay paglago. Ayan, bongga, pagdami, at pag-asenso. Sana all. Ano? Sana all. Sana yung buong Pilipinas ganyan. Tuwang-tuwa ako makapiling kayo lahat dahil lagi na lamang sinasabi na ang cooperativismo daw ay hinggil sa pagiging Pilipino. Hindi na bagay sa Pinoy ang nakikiisa sa isang grupo. Yung nagsishare-share, higit sa lahat, sa hanap buhay, sa negosyo, hindi daw tayo marunong makisama sa isa't isa kapag
pera ang pinag-uusapan. Totoo ba yun? Para hindi ako maniwala. Para hindi na lang sinasabi na ang cooperativismo dito sa Pilipinas, ang kultura ng cooperativism ay walang pag-asa. Kasi may crab mentality daw ang Pilipino. Kanya-kanyang lakad daw tayo. Na tayo raw ay talaga mapang-sarili, mapang-pamilya lamang. Hindi daw makikibaka at makikisama sa iba. Pero nakikita natin, napakarami ninyo. At nakikita natin, tunay na disiplinado, organisado, at higit sa lahat, kumikita ang bawat isa sa pagkakapit kamay sa kooperativismo. Ang totoo, doon sa Ilocos, napansin ko, marami rin Ilocano dito, nagsulputan, nung nabalitaan ako. Kumusta na kayo? Dahil baka bigat, kaya kayo amin na doon Ilocano dito eh. Kaya talagang tuwang-tuwa ako makita kayo. Alam po ninyo, nung panahon ng tatay ko, lagi niyang sinasabi, kahit pumapalpak yung ibang cooperative, naniniwala ako na nandyan ang kultura, nandyan ang ating diwa sa pakikiisa. Pagkat mula noon, meron tinatawag na sanghera. Siguro yung mga Ilocano naririnig yun, yung sanghera. Ano ba ibig sabihin ng sanghera? Mula pang 1400s, pagdating ng mga katsira sa Pilipinas, nakita nila na yung irigasyon at yung tubig sa ating mga bukid at taniman ay walang may-ari. Wala talagang may-ari sa sanghera. Ang sanghera lamang, isang buklod, isang samahan, isang muring at likas na kooperatiba ang may-ari nitong tinatawag na irigasyon. Sama-sama kasi galing sa Diyos. Bigay ng langit, hulog ng langit ang tubig, walang nagmamay-ari, walang nagsasarili. At kada linggo, kapag may panahon, sabay-sabay ang iba't ibang pamilya na nagrorota para ayusin ang mga kanal, magtanim sa tuktok ng bundok, higit sa lahat, likumin lahat ng tubig. Panahon ngayon ng El Nino, nakikita natin kung bakit importante ang sanghera, ang uri na kooperatiba na likas na Pilipino. Kaya mula sa Paul, 1973 kaagad, ang ama ko nagsimula na nung cooperative movement. Malamang naaalala pa ninyo yung mga sa una-unahang mga samahan na yun. Samahan na yun na puros agrikultura naman ang ginawa. At sila ang naglunsad ng Green Revolution. Si Congresswoman at si Konsehal mga bagets hindi na naaalala. Pero si Father Anton Tango ng Tango. Ibig sabihin, bukong-buko na ang mga edad natin, aray ko. Ang samahan na yun at yung mga co-op bank ng Pilipinas. Iilan na lamang ang natitira. Pero nakita natin na kaya palang gawin. Kaya ngayon, tuwang-tuwa ako, nakikita ko, marami po kayong iba't ibang negosyo, marami na rin mga digitized katulad ng Co-op Pay. Totoo ba yan? Labanan na natin yung mga nagpapabayad ng isabong. Aray ko, mas bongga naman yung Co-op Pay. Support natin lahat yan. At alam natin na itinatag yung CDA, ang Co-op Code ng Pilipinas, at ngayon, ay pipilitin natin na magkaroon ng mas maraming suporta para sa ating lahat. Kailangan maging kilusang bayan ang kooperatibo ang muli at kailangan may guarantee fund ibigay ang pamahalaan. Ngayon, ito ang pinaglalaban po natin na talaga naman magkaisa tayo sa pagiging kooperativismo ang ating pakay sa lahat ng gagawin. Ako'y naniniwala na makakatulong tayo sa lahat na ito. At andito po ang iba't ibang mga transaksyon at sinasabi, ang ating sinasabi nung panahon ng COVID. Ayan, dyan ako pulip sa inyo. Nung panahon ng COVID, ang daming nagsara, ang daming nalugi. Pero
tibay talaga ninyo. Ang gagaling po ninyo. Ngayon, bago na ang negosyo, bago na ang ating mga patakaran, sana mag-move on, mag-level up na rin tayo, at meron tayong Internet Transactions Act. Ito ngayon, ang pipilitin natin, ang e-business. Nauna na naman ng simbayanan, pagkat kayo may co-op pay. Sana tuloy-tuloy ang pagbenta sa e-business, sa online business. At sana tulong-tulong po tayo dyan para talagang lahat kayo ay makatulong. Alam ko, isa kayo sa mga bilyonaryo co-ops talaga naman. Kaya, tulungan din natin mabuo ang ating mga maliliit na ginagawa ni Father Anton. Mayat-maya, may umuusbong na bagong kooperatiba. Mayat-maya, meron na naman umaasenso. Pagyamanin natin ang bawat isa at siguraduhin natin na sila ay matuto sa mga leksyon ninyo. Higit sa lahat, ang pamahalaan ay talaga naman tutulong din at pinipilit ko bilang chairman ng kooperatiba sa ating bansa dito sa Senado, may mga P3 na pautang ang ating MSMEs na ang interest ay nasa 2.5%. Alam rin natin yung ating Small Business Corporation sa DTI, lumaki na ang budget sa 1 billion at ang MSME credit ay lumaki na rin. Kaya lahat ito, pati ang Rise Up Micro Multipurpose Loan ay dapat mapakinabangan ng inyong mga miyembro. Ayan ang tulong-tulong tayo at sana gabayan ninyo kami sa pagbabago ng co-op law amendments. Ito na nga yung sinasabi ni Father Anton. Kailangan ng ating batas ay sumibol din at humabol sa pagbabago ng simbayanan. Ito nga na-digitize, ito nga na-federated na, pero ang federated iba naman sa union at dapat i-level up na natin, lalo-lalo na para sa inyo, ang tax exemption sa kooperatiba na talagang huli na, napako na doon sa napakaliit na halaga, i-level up na natin sa 100 million pesos man lang. At asahan po ninyo, eto nga yung mga kontribusyon, kailangan ayusin po natin at sana yung ating mga foreign partners na gustong mag-invest sa kooperatiba dito, tulad ng kooperatiba sa iba't ibang maunlad na bansa, ay makapagbigay rin ng tulong sa atin. So sana, eto nga ang ating hinaharap na lumaki at balang araw ang bawat kooperatiba ay maging simbayanan din, bilyonaryo rin, masayang masaya, ang puso at diwa ay tigib ng kooperativismo. Sa inyong lahat,